Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon itatanong natin, ano yung hindi niya masabi, pero nararamdaman niya sa'yo? Okay? Ano ba yung hindi niya masabi sa'yo, pero nararamdaman sa'yo? So be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Maraming po salamat. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. Ayan. Ano ba yung hindi niya masabi pero nararamdaman niya para sa give me the message. Ano yung hindi niya masabi pero nararamdaman niya para sa'yo? Give me the message. Ano yung hindi niya masabi? The Sun. Ten of Swords. Six of Cups. So dito, meron akong nakikita dito, Air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas yung Aries. So dito, meron ding Leo, Sagittarius, then Virgo, Capricorn, Taurus. So mas malakas dito yung air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas yung Leo, Pisces, Aries. Okay, so start na tayo. So dito, lumabas si Ten of Swords dito, reverse. Si the rising sun upright. Itong person mong ito, masakit pa rin yung dinadala niya rito. Pero, may pagbangon naman siya rito. Hindi niya masabi sa'yo na nasaktan siya ng sobra. Pero gusto niyang maghilom dito. So, lumalabas din dito sa the rising sun, kumbaga, kabila ng mga nangyari dito, masaya pa rin siya kapag naiisip ka. Okay? Meron siyang, yung bang tipong genuine na saya at light. Lalo-lalo na sa buhay niya, na hindi niya madideny kapag iniisip ka niya. So, lumabas si Six of Cups and Death. Kumbaga dito, malakas yung yung alaala mo sa taong ito. Namimiss ka niya, lalo-lalo na yung mga past nyo, lalo na yung mga moments na masaya at genuine siya rito. So, lumalabas din dito, alam niyang may malaking pagbabago na nangyari, pwedeng sa'yo, na hindi niya sinabi, Pero itong taong ito, mas tinatanggap na lang niya na hindi ka na tulad ng dati. So, nakikitaan ko dito, alam ng tao nito na may hangganan at kailangan ng transformation. Okay? Dito. So, lumalabas lang din dito sa The Emperor Reverse. Nahihirapan siyang kontrolin dito yung kanyang emotion, yung malalim sa loob-loob niya, yung pinakamalalim, okay? Pakaramdam kasi ng tao na to na wala siyang control, lalong-lalo na sa sitwasyon yung dalawa. So dito, lumabas si Queen of Swords, the Moon, and the Three of Swords. So dito, itong taong ito, kita kanya na bilang isang taong matapang, malinaw kang mag-isip. Medyo natatakot siyang magsabi kasi alam niyang hindi ka basta maluloko, okay? Or mauuto, hindi ka ganun. Kaya dito, marami siyang tinatago. Medyo confused siya. Merong takot dito. Pero hindi niya sinasabi kasi hindi rin niya
fully maintindihan yung sarili niya kung bakit ganun yung inaasal niya sa'yo. Okay? So, lumalabas lang dito, no? Itong tao na ito, nasasaktan pa rin siya dito. Ito yung pinakadiretso dito. Nasasaktan pa rin siya. May heartbreak. May heartbreak siya ngayon na hindi niya pa rin inaamin. Okay? Para bang ayaw niyang aminin na nasaktan siya sa'yo? Dito. Okay? So, lumabas si Seven of Wands reverse and the Queen of Cups reverse. Parehong naka-reverse yung ito at ito. Excuse me. Kumbaga dito, no, meron kang tao dito or person dito na pagod ng lumaban. Kasi hindi niya masabi yung gusto niya eh. Pero may time na gusto niya nang sumuko talaga. Okay? Papagod na siya. Kaya dito, yung paglayo nyo or yung distansya ninyong dalawa, pinagmumulan to ng selos para sa kanya ha. Nakakaramdam to ng selos dahil sa distansya. So, meron akong nakikitang third party energy. Pwedeng ikaw meron ka ng bago or pwede rin meron siyang nababalitaan dito na meron kang admirer, mga ganun ano. Or pwede rin may mga tao sa paligid mo na involved dito na pwedeng ito yung dahilan kung bakit nagsiselos to. Okay? So, hindi siya comfortable sa idea na wala ka na. Okay? Or hindi siya comfortable dito na may kasama ka ng iba. Siloso to. Ito lang nakikita ko. Siloso, silosa. So, dito, lumabas si Four of Wands reverse and New Moon doon sa dalawang to. Kumbaga, dati gusto niya ng stability sa inyong dalawa dito. Pero ngayon hindi niya makita kung paano magiging stable ulit kayong dalawa. Kasi dito sa new moon, may desire siya for new beginning kahit hindi niya sabihin. Gusto niya ng fresh start dito. Either with you or pwede rin sa sarili niya. Ganon. Kaya lang pagdating sa King of Wands, reverse, at rin si Queen of Pentacles, reverse, parehong naka-reverse. Hindi to kumikilos. May desire siya pero kulang sa lakas ng loob. Kumilos. Okay? Pakaramdam kasi niya, nawalan ka na ng comforts at security. I mean, pakaramdam ng tao na to, nawalan ka na ng control or comfort sa kanya, para bang wala ka ng pake. Ganon. Namimiss niya yung alaga mo. Namimiss niya yung kung paano ka magmahal, mag-aruga sa kanya. Paano ka nandyan palagi sa kanya. Ganon. Namimiss ka niya sa pagiging ganon mo. Pero sa totoo lang, namimiss ka ng tao na to. Dito sa Six of Cups. Nasaktan siya rito eh. Sa Three of Swords. Kaya may time nalilito to. Okay? Natatakot, nalilito. Gusto niya ng bagong simula pero hindi niya kayang gawin. Dito sa New Moon at sa King of Wands reverse. So malakas dito, kung meron kang kadiling dito na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din akong nakikitang Scorpio, Cancer, and Pisces. And Gemini, Aquarius, and Libra. So, dito, pakaramdam niya kasi wala siyang mahalagang bagay. At ikaw yun, para bang wala siyang may pagmamalaki sa'yo. Kung tutusin, hindi siya tahimik kasi wala siyang nararamdaman. Bagkus, tahimik siya kasi marami siyang nararamdaman na hindi niya kayang i-handle or sabihin sa'yo. Okay? So, ito lang nakikita ko. So, dito, tingnan natin kung ano yung dapat mong malaman na hindi mo nakikita sa sitwasyon ninyo. Okay, so tingnan natin. Ano ba yung dapat mong malaman? Ano pa yung dapat mong malaman pa? Okay? Ano yung dapat mong malaman pa na hindi mo nakikita sa sitwasyon ninyo? Check natin siya, Ano yung mga dapat mong malaman pa?
So, dito, no, lumabas si Seven of Wands reverse. At itong si Death. Kumbaga, dito, no, pareho kayo. Meron ditong hindi niya na talaga pinaglalaban yung sitwasyon nilang dalawa dito, no? Pwedeng ikaw, pwedeng siya, o pwedeng pareho kayo. Ganun yung nangyayari dito. Malaki kasi yung pagbabago. Meron akong nakikitang ending dito. Hindi lang isang phase, ano. Kumbaga, may bagay na tapos na sa dating version, okay, ng connection ninyo. So, lumalabas lang din dito sa Six of Swords. Meron nagmo-moving on, may paglayo, kahit masakit. May part na sa inyo, no? Pwedeng ikaw o siya, or pwedeng pareho kayo, no? Gusto nang umalis, pero alam mo yun, meron ako nakikitang gusto nang umalis para gumaan ba yung pakaramdam. Ikaw to eh. Malakas yung attraction, confident mo. Hindi mo lang nakikita, no? May power ka na makawala dito. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka helpless. Para bang kaya mo yung sarili mo. So, dito, no, meron ako nakikitang minsan, napapabayaan mo din yung sarili mo. So, dito, no, huwag kang ganun dito, no. Ingatan mo yung sarili mo. Talagang misalign kayo dito. Kahit may love, hindi kayo align sa values, timing, or sa mga decision. Talagang meron disconnection na nangyari na sa inyo. Yung iba sa inyo, ha, malakas dito, water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ako nakikitang Gemini. Yung bang hindi na mutual yung energy nyo tulad nung dati. Kaya iba sa inyo meron magkadiling dito na Scorpio, Cancer, or Pisces. Meron ding Leo. Para bang hindi naging balance yung pagbibigay at pagtanggap. Kaya may disconnection na nangyari dito. Pero dito sa Nine of Cups, ito yung sa personal mo, ano, para bang meron ka nang na-achieve sa sarili mo. Para bang meron kang na-wish fulfillment, okay? Meron kang na-receive. So, yung naging lesson mo dito, nalaman mo na yung kaligayahan ay hindi nagmumula sa kaparehan, no? Para bang natagpuan mo yung tunay na kaligayahan mula sa sarili mo, okay? So, nakikitaan ko dito, kaya mong maging okay kahit wala tong taong ito. So, dito, lumabas si Hierophant reverse at si Five of Swords. Unstable yung setup nyo kasi dito kasi isa sa inyo hindi traditional. For example, ikaw gusto mo ay yung tradition, ano, pang long term, family oriented, ganyan. Yung isa, hindi ganon. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo gusto mo una ang kasal bago ang pagsasama, ganon. Samantalang ito, siya yung klase ng tao na gusto mo na magsama bago magpakasal. Pwedeng hindi kayo nagka-align sa ganon, ano. Kumbaga, ito yung klase ng relasyon na hindi kayo naging stable. Pwedeng wala kayong mausap na usapan, yung ganon. Pag halimbawa may problema, dapat ayusin ng bawat isa. Walang ganon, okay? Para bang kulang kayo sa conversation, okay? So, sa Five of Swords reverse, madalas yung iba sa inyo nag-aaway kayo palagi, or pwedeng lagi kayong may conflict. Pero ganun pa man, ano, yung iba sa inyo, ayaw mo kasi ng drama, or pwedeng siya. Meron akong nakikita ditong tao ng ayaw na ng drama. So, malakas dito yung air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. So, dito sa isa, malakas yung Taurus. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron lang akong nakikita ditong tao na ayaw ng drama kahit hindi niya inaamin. Pero pagdating sa The Sun, at dito sa Three of Swords, ano, yung iba sa inyo kung naging malungkot ka man, ano, temporary lang to. Kaya huwag ka mag-alala, ha.
Kumbaga yung pagkawala ng taong ito, temporary lang yung lungkot, okay? Kasi diyan papasok yung clarity. Yung bang hindi mo pa nakikita yung buong katotohanan, kaya medyo nalilito ka. Pero pag napagtanto-tanto mo yung sitwasyon mo, no, dun mo marirealize, okay? Dun ka magkakaroon ng kaliwanagan. So, lumalabas din sa Three of Swords Reverse, ano? Ito yung tipo ng healing from heartbreak. Okay? So, nasa proseso ka ng paghihilom kahit nasasaktan ka or kahit masakit pa. Okay? At least nasa process ka na ng paghihilom. So, lumalabas dito sa Nine of Wands at dito sa Nine of Pentacles Reverse. So, pagod ka talagang lumaban, ano? Yung ba sa inyo? Pagod ka ng labanan to. Pagod ka ng ipaglaban pa siya. Mga ganun, ano? Kumbaga, dito mo napagtanto na kung hindi ka bibitaw, madidrain ka. Okay? Para bang natauhan ka dito na kailangan ko na talaga tong bitawan. Kasi kung ako ay mananatili sa ganitong sitwasyon, ako lang ang mauubos. Alam mo yun? Ganon yung energy dito. So, dito, kasi itong meron akong nakikitang tao dito, pwedeng nakadepende sa'yo. Ito lang yung pinaka-importante, no? Kasi kapag naging ano pa rin kayo dito, no? Pwedeng itong tao na to dumepende na lang sa iyo. Lalo-lalo na sa connection mo, okay? Lalo-lalo na sa stability mo. Pwedeng ikaw may trabaho, siya wala. Ganun. So, nakikitaan ko lang din dito. Tapos na kasi yung dating version ng relasyon nyo. Okay? Kasi lumabas dito hindi kayo naging balance. Ikaw yung may power dito na umalis or pwede rin natauhan ka dito kaya inilisan mo na lang to. Yung bang pinili mo na lang dito yung sarili mo. Mas kinailangan mong bumalik sa sarili mo. Okay? Ganun yung energy mo dito. Kailangan kong bumalik sa sarili ko. Kailangan kong mahalin yung sarili ko. Kailangan ako muna. Ganun. Okay? Ganun yung energy. So, hindi ito tungkol sa kung mahal mo pa ba tong tao nito. Bagkus, mas lumalabas dito na ikaw yung kailangang magdesisyon eh. Kung hanggang saan mo kayang manatili para sa sarili mo. Para hindi ka maubos sa sitwasyon na to. Okay? Kung mananatili ka, pwede kang madrain. Pwede kang mag-isip na mag-isip. Okay? So, ngayon, ikaw yung magdidesisyon dito kung kailangan pa bang ipagpatuloy to or kailangan ng bitawan to. Ayun. Ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.